So mga boss, good morning sa inyo, sa inyong mga kapwa ko gumagawa o sa mga baguhan na gumagawa sa ganitong uri na gawain. Pero bago yun mga boss, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel sa EEE Construction. Kaya ito mga boss, ang itinuturo ko ngayon, ito kasi kung ganito kakinis, kailangan muna natin boss, mga tik-tik muna yan. Tiktikan muna natin ito. Pagkatapos po natin ang tik-tik nito mga boss, saka natin to siya rebukadahan. So, bakit nga ba kailangan natin ang tik-tik at saka rebukada sa ganitong uri na mga beam? Kasi kung diretsuhin natin yan ng ating palitada, so gagapak o maaring matanggal mga boss ang ating mga palitada. Kaya kailangan muna natin tik-tik. Yan. Tik-tik muna tayo. Yan. Yan mga boss, ay natapos natin tiktikan magmula dito hanggang papunta rito sa lugar na ito. Ito po ay beam po ito mga boss. Pero kailangan natin bakit natin kailangan ay rebukada mga boss? Kasi ang rebukada ay yung kakapit sa mga ito, sa mga pinagtitikan natin po dito mga boss. Kapag ang rebukada natin, hindi po yun palitada mga boss ha. Ang rebukada natin ay ganito na mga boss. Yan. Malapsaw boss, mga boss, ang ating pangribukada sa lugar na ito. Yan. Nakita nyo mga boss, yung ating ginagawa ay hindi yan palitada mga boss ha. Yan ay rebukada. Bakit nga ba napakahalaga ng rebukada na tulad po nito? Kasi kung maghagis na tayo na para palitada, mas kapit na kapit siya sa mga yan kasi magaspang po siya mga boss, no? Magaspang. Kaya ang ating mga palitada dyan, tabo, halimbawa kung magrebukada tayo, inaabot ng isang araw, kung hindi man hanggang tanghali, pwede na natin palitadahan yan mga boss. Kasi yan ay nakakapit na doon sa ating tiniktikan. Kaya kung magpalitada tayo, hindi po yan hindi yan siya matatanggal, kundi kapit na kapit.